Paano nga ba tanggalin yung mga nakalimutan nating password ng mga protected sheets or tab gaya nito? Ayan. So dito, itong sample nating file is my password. Ayan. So ang ano kasi dito, hindi natin ma-edit yung mga data dito sa sheet 1. Ayan, kasi protected nga siya. At ang problema ko is ang password is di ko matandaan. Ayan, so hindi ko ngayon ma-edit ito. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yung password netong protected sheet. Let's go! O mga kautak, bago tayo magsimula, magbibigay lang ako ng munting palaala na tinuturo ko to upang makatulong sa inyo sa magandang paraan, no? Kaya yung may masamang balak diyan, no, yung papakailaman yung mga file na dapat hindi naman pakailaman, no? So, wag niyo nang pakailaman. Ayan. So, dapat sa magandang paraan lang niyo gagamitin. Ayan. So, start na tayo mga kautak. So, close ko muna tong protected sheet natin na yan. Ayan. So, ang gawin niyo na una mga kautak is create kayo ng bagong folder, no? So, ako nag-create na ako. Ayan yung folder. Ayan. And then, ang gawin nyo, yung main file nyo, yung file nyo na yun is copy nyo. Ayan, copy nyo. And then, ayan. So, yung kinopy nyo naman is same lang din yun. Kung ano yun dun sa kinopy nyo, yung copy nito is same. Kung may mga formula or ano man is same. So, this is automatic. Surely you have a web file since you can corrupt the file in the process. So, testing natin. Ayan. Open ko yung kinopy ko. So, protected pa rin yan. Nandyan pa rin yung mga ano-ano na yan. So, same lang. Ayan. So, close ko muna ito. And then, don't save. Ayan. So, ang gagawin ko, mga kautak, is kailangan kasi dapat natin is makita dito yung file extension. Kung makikita nyo sa akin, hindi nakikita yung file extension. Ayan. So, sa inyo, dun sa mga lumang Windows, sa akin kasi, Windows 11 tong gamit ko. So, pero yung ituturo ko is applicable din naman sa ibang Windows or version ng Excel. Ayan. So, sa inyo, yung folder nyo, kung same tayo, ayan, click nyo tong tatlong dot. Ayan. So, kung kayo, hindi tayo same, hanapin nyo yung file, no? Dito sa left side, no? Click nyo yung file, tapos click nyo yung options lang din. And then, lalabas tong folder options na window. Ayan, mga kautak. And then, click nyo yung view na tab. Ayan. So, dito lalabas yung list kung saan merong mga naka-check and uncheck. So, hanapin nyo yung hide extensions for known file types. Yan. So, since sa akin, kung nakikita nyo kanina, hindi naka-view, no? Kasi nga, naka-check to. So, uncheck ko. Kung sa inyo, nakikita nyo na, so, wag nyo na pakailaman yan. So, apply ko na lang and then okay. So, after nyan, makikita nyo na nakikita na or visible na yung file extension which is XLSX for Excel. So, ang next nyong gagawin mga kautak is i-rename nyo itong file extension. So, by nyo lang, right click, tapos hanapin nyo yung rename, ayan, or F2 sa keyboard. Ayan, so, hindi ito ang i-rename natin, or ang papalitan natin is kailangan yung file extension. So, gagawin natin zip. Ayan, zip. And then, yes nyo lang. So, after nyan is magiging zip file na yung natin, yung Excel kanina. Ayan, so, tapos na ito, open nyo na yung zip file. Ayan. And then, kung makikita nyo, yung na-convert siya sa zip, parang sumabog yung Excel into different documents, no? May mga coding. So, ang kiklik nyo dito is tong XL na folder. Ayan. And then, hanapin nyo yung worksheets na folder ulit. So, akin, ito si worksheets. Ayan. So, kung makikita nyo dito, merong sheet 1 and sheet 2. It represent yung mga sheet natin dun sa file natin. No? Kung maalala nyo dun sa file ko, merong dalawang sheet. Yung sheet 1 and sheet 2. No? So, yung may password is, diba, is si sheet 1. So, ito yung i-open ko. Ayan. So, open nyo lang, double click. Ayan, mga kutak. So, note lang mga kautak. So, sa akin, ang kasi version is Microsoft Office 365. Kaya siguro nagdirekta siya sa Microsoft Edge, no, pag ino-open ko. So,
medyo ano to, may ano pa na step. Pero kung sa inyo, pag double click nyo ng file na ito is may lumabas na open with, click nyo lang yung note, no? Yung notepad. Ayan. So, sa akin, lumabas sa, ano, sa Microsoft Edge. So, kung kayo, katulad ko, so, itong susunod yung gagawin. So, kung yung mga nasa notepad, wait lang kayo saglit. Ayan. Control A nyo, ayan, and then copy. Ayan, copy. And then, open lang din kayo ng notepad. Ayan, notepad. Kasi dito sa Microsoft Edge, hindi ko pa siya nakakapa kung paano to i-edit. No? Hindi ko kasi na-edit. So, kaya sa notepad ko siya i-edit. Ayan. Ayan, mga kautak. And then, paste nyo, mga kautak. And then, dun sa mga kagaya ko na ganito yung version, so, since kinontrol 8 ko, kung makikita nyo, nakopy rin yung ito, parang title sa taas. So, di-delete dapat yan. Delete natin. So, yan lang dapat i-delete mo, kautak, ha? Ayan, pati itong spacing na yan. Ayan, so pare-parehas na tayong nasa notepad ngayon, no? And then, after nyan, click nyo yung view. Make sure na naka-check yung word wrap. Ayan, word wrap. Pag hindi kasi yan naka-uncheck, parang iilan lang yung mga codings dun sa notepad nyo. Pag check nyo is parang mag-spread out siya. Ayan. And then, ayan na. So, next nyo na gagawin mga kautak, is mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan, para mas ganahan pa tayo mag-create ng mga full tutorial video kagaya nito. Yan. So, next natin gagawin mga kautak is Control F. No? Control F nyo mga kautak. Tapos, hanapin nyo yung protection, no? Or type nyo si protection. Ganyan nyo lang, protection. And then, enter. Ayan. So, after nyo na yan, close nyo na yan kasi ha-highlight na yung nag-iisang protection na word dito sa ating notepad. Ayan, which is ito. So, sa aking version, kung makikita nyo is parang every less than na symbol is bagong row, no? Doon sa mga mas lumang version is kasi is parang dikit-dikit, no? For example, itong pagtapos nitong less than na symbol na to, ito naman agad kasunod. Ang highlight nyo kasi dito mga kautak, itong, di ba, nag-highlight yung protection, yung before na less than na window, which is, less than na symbol, which is ito, di ba? Ayan, yung unang, less than na symbol before ng protection, and hanggang doon sa unang greater than na symbol after ng protection, which is ito, ayan na. So, hanggang dyan lang i-highlight nyo mga kautak. Excuse, sabay, delete nyo. Either, ang click nyo is backspace or yung delete na button. And then, sa akin is may spacing pa. So, delete ko. Ayan. So, ganyan. So, sa inyo yung mga parang lumang version, pag delete nyo, okay na agad. So, after nyan, na-delete nyo na yon, make sure wala kayong madi-delete na iba mga kautak kasi magugulo yung file nyo. Ayan. So, after nyan, click nyo yung file, tapos click nyo yung save. Ayan. So, ang susunod dito, mga kautak, is i-save nyo doon sa mismong kinreate natin na bagong folder. Sa akin, di ba yan? Hindi ko matandaan. Ayan. So, kung sa inyo, yung mga lumang version, direkta na agad na ang pangalan niyan is yung sheet name, tapos XML, ganyan, di ba? Tapos, click itong all files. Ayan, sheet1.xml, ayan. Kasi yan yung file name kanina na dinouble tick natin. Ayan. So, sa atin, yung kagaya ko ng version, so, kailangan nyong gawin ito i-type nyo yung sheet1.xml. Ayan. And then, click nyo yung save. Ayan. So, after neto, close ko na to, close ko na rin to. Ayan. So, open natin ulit itong kinreate ko na ito. Ayan. So, nandoon na yung sheet 1 na inedit natin. So, ang next yung gagawin, mga kautak, is punta kayo dun sa loob netong zip file, tapos i-delete nyo tong sheet 1. Ayan. Note lang mga kautak kapag iisa lang yung tab nyo, wag nyo basta-basta i-delete. Kasi pag dinelete nyo na yun lang yung laman ng worksheet na folder, ang mangyayari is, pag nawala yung sheet 1, is
mawawala rin agad yung worksheet kasi wala siyang laman. So, ang gagawin nyo is idadrag nyo to papunta dito, no? Papunta para makopy and replace. So, since sa akin, meron akong sheet 2, so hindi yan mawawala kahit i-delete ko to. Delete ko, so matitira yung sheet 2. So, ang gagawin ko na lang is copy ko dito itong sheet 1 na inedit ko. So, ayan. So, drag nyo, no? Kung sa inyo, yung nag-iisa lang sheet 1, so, i-drag nyo, wag nyong i-delete. Tapos, click nyo yung copy and replace, no? Para ma-replace lang. So, after nyan, close nyo na ito. So, dito na lang tayo kay create nating folder kung saan nandun yung zip, no? Ang next na move na gagawin natin is kailangan ibalik natin tong zip file into Excel, no? So, gagawin lang natin is rename lang ulit natin yung extension, no? So, F2 ko, tapos delete ko to, tapos kung natatandaan nyo, XL, SX, no? Tama ba? So, after nyan, enter ko na lang ulit, and then click nyo yung yes, and then after nyan, babalik na siya sa Excel. Diba? Angas. And then, enter or open na natin, tingnan natin kung okay na siya, and then, boom! Walang nagbago doon sa file natin, no? Nandyan pa rin lahat yung mga yan, yung pivot, yung mga formula. And ang maganda dito, mga kautak, pwede na natin siyang i-edit. Diba? And kung makita nyo, right click ko dito, hindi na siya nakalagay unprotect. Ibig sabihin, nawala na yung password niya. So, ganun lang kadali mga kautak. No? Sana makatulong sa inyo mga kautak, no? Sa magandang paraan. Ayan. At i-subscribe nyo na yung YouTube channel ko. Sana natutunan nyo yun. Use your brain. Maraming salamat.